Bago tayo magsimula mga tropa, gusto kong magpasalamat dahil 10,000 subscribers na nga pala tayo. Salamat sa mga nag-a-avail ng mga templates natin, lalong-lalo na sa mga bumibili ng printing business materials gamit yung mga link natin na nasa description. At inuulit ko, lagi tayong nag-update ng mga price para hindi kayo mauto ng kung sino-sino at makabili lang kayo ng tamang presyo para yung mga hard-earned money ninyo ay ma-maximize nyo yung mga mabibili ninyong mga materyales. At simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Last week nga mga tropa, meron akong customer na nagpa-print sa akin ng 1x1 and 2x2 pero meron siyang binigay sa akin na lumang picture na nakikita nyo naman dito sa screen natin. At inuulit ko mga tropa, kitang-kita nyo naman sa screen natin kung gaano nakaluma etong picture na isinubmit niya na sa akin. At eto ay i-scan natin at aayusin natin. Kung nakikita nyo, napakarami ng punet or meron na siyang mga tear at nag-iba na yung background niya, talagang kumupas na or nagkaroon na ng mancha at merong mga ink at meron ng tupi dito sa part na to. Pero mga tropa, ito yung magiging kalalabasan niya kung i-scan ko siya ng direkta tapos ipiprint ko dito sa aking printer. Pero syempre kahit papano, etong video tutorial natin ay pindot-pindot lang. Kung kagaya mo ako na hindi rin magaling sa Photoshop, ay kailangan mo tong skills na to dahil marami kang magagawa kapag natutunan mo to. At eto na yung magiging kalalabasan niya. Inuulit ko, hindi ko to sa Photoshop ginawa dahil hindi ako ganun kagalingan pagkadating sa Photoshop. At kung bago ka pa lang sa yung printing business at wala kang alam sa mga pag-edit-edit, panoodin mo to, napakalaking tulong neto. Syempre sisimulan natin sa pag-scan nung kanyang picture na isinubmit or halimbawa nga meron din kayong kagaya ng ganitong customer. Ganitong mga ID 1x1 or 2x2. Dito sa ating scanner, kahit anong scanner nyo ng Epson, kahit anong printer pa yan or scanner na model, sa paglagay ng inyong mga ID or kung ano yung ibinigay sa inyo ni customer na i-scan ninyo, halimbawa ganito nga lang sa video natin, wala na yung pinaka-actual kasi na photo nung customer natin na ibalik na natin. Pag mag-i-scan kayo mga tropa, huwag nyong ilalagay sa gitna dahil hindi yan magpapantay. Meron siyang ganung tendency at i-edit nyo pa yung kanyang tamang linya or yung pantay na pantay. So ang gagawin nyo para hindi na kayo mag-edit pa, dito nyo ipupunta sa pinaka-edge. Meron kayong makikita dyan na parang arrow sa inyong mga scanner. Ibig sabihin yan, dyan mismo nagsisimula yung pag-scan. So dapat lapat na lapat dito sa pinaka-edge nya, tsaka dito sa pinaka-edge dito. So ganyan, para hindi na kayo mag-aayos pa ng angle nya. Pagka ganyan, pantay na pantay yung pag-i-scan ninyo. After na mailagay nyo yung picture dun sa inyong scanner, i-open ninyo yung Epson scanner sa inyong mga computer. At eto na nga yung Epson scanner natin. Ang gagawin nyo dito, iselect nyo lang yung scanner glass at dito sa document size, piliin ninyo yung plastic card para eksaktong-eksakto lang yung magiging scan output ninyo at hindi na i-scan yung buong scanner na A4 or long or kung ano mang size yun. So make sure lang na nakaganito and then dito ko mapapansin nyo, eto yung naka-landscape. Ang ginawa ko siyang pa-portrait. And then dito sa DPI, lagi lang akong 300 resolution. At dito naman sa image format, gawin nyo lang tong PNG and then click nyo na yung scan. Wala na kayong iba pang babaguhin dyan. At ganito na nga yung magiging kalalabasan nung pinaka-output nyo sa scan. Ang singil ko sa pag-scan ay 10 piso bawat scan. Kahit anong sukat, 10 piso ko sinisingil. Nasa sa inyo kung magtataas kayo ng presyo, pero para sa akin 10 piso okay lang yon. So once na na-scan nyo na to, itatransfer nyo naman siya sa Canva. At make sure naka-pro subscription kayo sa Canva dahil dito sa Canva makakapag-alis kayo ng background pero kailangan nga talaga ay pro. Kung gusto nyo mag-avail ng Canva Pro, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page para mabigyan ko kayo ng Canva Pro na napakamura lang. And then kapag nandito na nga kayo sa Canva, mag-create lang kayo ng design and then hanapin mo yung customized size, i-type mo lang to 1250
1250, naka-pixel siya, and create mo na tong design. Lalabas na sa'yo yung square na ganito. Tapos idadrag mo na dito or i-upload mo dito yung iniscan mo na photo. Pwede mo lang siyang i-copy and pwede mo siyang i-paste dito. Tapos ang next step natin, dito sa Canva, napakaraming application neto. Hindi lang siya pang remove ng background, meron din siyang enhancing or kung papagandahin mo yung pinaka-output niya. Kumbaga, may kita nyo to, lumang-luma na dahil merong AI dito sa Canva. Kumbaga, yung AI na mismo yung magtatrabaho sa'yo para ma-edit tong photo na to. I-type nyo lang dito sa apps. May kita nyo dyan yung apps. Tapos, i-search nyo dito, Pixel Enhancer. Once na maklik nyo yung Pixel Enhancer, i-click nyo ulit etong pinaka-application niya. Click nyo yung open. Sa paggamit nga pala netong Pixel Enhancer, meron lang siyang allowed na limit sa isang araw. Parang mga 10 ata or 5. Hindi ako sure. Eto ata, meron na lang akong remaining na 3 credits today. Pwede kayong mag-avail ng mga another subscription dito ni Canva, pero may mga bayad-bayad na yun. Dati kasi mga tropa, yung mga credits dyan, walang nakalagay ng ganyan. As in, kumbaga siguro trial period pa lang yun ni Canva. Ngayon, meron na siyang bayad kahit na naka-pro ka. So, eto na nga, gagamitin na natin yung Pixel Enhancer. I-click ko lang tong Pixel Enhancer. Kailangan nakaselect na tong image na to. And then, wala na kayong ibang gagawin kundi mag-antay. At eto na nga, okay na yung ating Pixel Enhancer. Makikita nyo dito yung pinagbago netong in-upload natin versus dito sa generate ni AI. Click nyo lang tong replace. Kuminis yung mukha netong ating picture na in-upload at i-compare natin siya dun sa pinakauna. Kitang-kita nyo naman yung pinagbago. Medyo i-zoom lang natin or ayusin lang natin ng kahit papano. Ayan, dito kuminis na yung mukha niya tapos parang bagong-bago lang sinut. Nandyan pa yung pinaka-background niya and then ayan na yung next nating aayusin. I-delete lang natin to. Eto na yung generate ni AI. Paliitin lang natin siya ng ganito. Tapos mga tropa, palakihin nyo siya ng hanggang ganyan. I-stretch nyo siya dito sa pinaka-gilid. So far, so good. Tapos nyan, ida-download nyo na siya sa size. Ginawa ko lang siyang 2656 by 2656 pixel. And then, ida-download ko na siya. Once na ma-download natin to mga tropa, i-upload ulit natin siya dito sa ating media or dito sa Canva mismo. So, i-delete ko lang tong generate ni AI para i-upload yung dinownload natin. Eto na yan mga tropa. At ang next natin gagawin, i-remove natin yung kanyang background sa pamamagitan pa rin ng Canva. So, i-click nyo lang tong background remove. Testing natin kung gagana kasi merong senaryo na hindi nare-remove ni Canva yung pinaka-background niya. Pero mga tropa, eto nakita nyo naman natanggal ni Canva yung pinaka-background niya. At kung i-compare naman natin dun sa pinakauna ay talagang nakuhang-kuha naman talaga at walang mga detalyeng natanggal. Kumbaga mas gumanda pa nga talaga. At syempre meron na siyang background na white. Stretch lang natin siya pero meron pa rin siya ditong punit. Dito sa part na to wala yung pinaka-details niya at ang problema pa natin meron siyang guhit-guhit dito sa linya na to. Meron pang isang paraan kung paano nyo i-remove yung background nito. Hanapin nyo din dito sa pinaka-application ng Canva yung remove background. Napakaraming application dito ni Canva na talagang worth it. Ayan, nasa sa inyo kung ano yung gagamitin nyo dyan. Pag hindi gumana yung pinaka-application niya, ito yung hanapin nyo, yung mga to. Pwede nyo yung itry ng itry. Pero ito, sa one try natin, gumana na. Once na ganito na yung setup natin, ida-download ulit natin siya. Download. At nasa sa inyo kung gaano kalaki yung size na gagawin nyo dito. Itodo na lang natin. Wala namang problema din yan. Save lang natin. Downloading. Once na na-download nyo na, mag-open naman kayo ng cutout.pro at dito nyo i-upload yung ating image. Ito na yung pinaka-next natin. Dito sa cutout.pro, i-upload din nyo yung image na dinownload natin sa Canva, yung pinaka-final. Make sure na naka-login kayo dito sa cutout.pro pero hindi naman importante kung meron kayong mga credits dito. Basta mag-login lang kayo kahit dami email, okay lang yan. Upload na natin dito yung image natin. May lalabas na ganito dyan mga tropa. I-close nyo lang
lang to. Basta ang hahanapin ninyong feature dito, etong retouch photo online. Kasi dito, natanggal na yung pinaka-background niya, ayan. Pero hindi yan yung capabilities na gagamitin natin sa kanya. Dito, sa retouch photo online. Kung meron pa kayong ibang mga AI na website na ganito na alam, i-message nyo sa akin or i-post nyo dyan sa ating comment section para ma-share pa natin sa mga kapwa natin na wala din alam gumamit ng Adobe Photoshop. Kasi alam ko sa Adobe Photoshop lang to, pero ako nga hindi ako magaling sa Adobe Photoshop. Eto, pindot-pindot lang dito, 3 minutes, 2 minutes, tapos mo na to. And then nandito na nga tayo sa edit, magic lang to, pindot-pindot. I-click nyo tong smear. Etong smear, mga tropa, sa Tagalog, parang mga mancha-mancha or mga tinta na medyo kumalat, mga ganun sa pagkakaalam ko. Comment nyo na lang kung mali. Basta yun yung parang kumupas or merong mga mancha, mga ganyan. So dito, sa may parting to, yung sa may punit, i-click nyo lang to, hold nyo yung left click, tapos i-drag nyo siya hanggang dito. Ang mangyayari niya, yung AI na mismo, yung mag-edit niyan. Nawala yung pinaka-botones niya, pero okay lang yun. Ang importante naman, naayos yung pinaka-photo niya. And then, yung mga parang mancha-mancha, maaalis natin yan. Isa-isahin nyo lang, huwag kayong magmamadali. Ayun o, nawala na yung parang mancha ng photo nung in-scan natin. Medyo okay na siya. And dito naman sa part na to, at syempre, yung pinaka-importante, yung may guhit dito sa bandang leeg. Etong brush size, pwede nyo ditong i-edit kung gaano kalaki yung brush na gusto nyong gamitin. I-try natin to. Sana makuha lahat. Ang importante lang talaga mawala yung mga mancha-mancha niya. Ayan, yung mga dito pang part, tanggalin din natin. Medyo umaayos na. Etong tick repair, pwede kayong gumuhit-guhit dyan. Kaya kumbaga bibilug-bilugan nyo lang, tapos ayun na, yung ire-repair niya, yung nasa circle na yon. Ayan, circle. Dito. Etong part. So kung ayaw nyong gamitin yung parang pinaka-eraser, meron din naman eto yung parang bilog-bilog lang. Ayan, yung may mga puti-puti sa ulo, pwede nyo yung matanggal. Yung, kumbaga yung parang nawala na yung pinaka-kulay niya. Ayun, meron siyang butas doon na puti. Ayan, no, natatanggal natin. Ayun, so okay. Eto din. Ayan, and so on. Kayo na yung mag-explore, at least na ituro ko na sa inyo. And then kung tapos nyo na yan, so example lang, no, tapos na, eto pwede nyo rin tong tanggalin yung botones kung medyo naiilang kayo, nasa sa inyo na lang yan. So sample lang natin para hindi na tumagal. So far nakikita nyo naman yung improvement. Syempre hindi na natin yung papatagalid pa. Tapos nyan, i-download nyo na to, click nyo na yung download. Kung makikita nyo, meron lang siyang 1 credit para ma-download nyo yung pinaka HD. Sa pagkakaalam ko, araw-araw atang nagre-reset etong credit niya. Kung meron kayong pang-avail ng Cutout Pro na credit, mag-avail kayo. Pero ang usually na ginagawa ko dyan, etong pinaka-square na to, kinukuha ko lang yung mismong picture sa pamamagitan ng screenshot or snipping tool. Kagaya neto. Ganyan yung ginagawa ko lang, ini-snipping tool ko lang. So far okay naman, 'di ba? Wala namang kahit papanong pinagkaiba. Ayusin niyo na lang yung pagka-crop ninyo or pag-snipping tool ninyo na hindi niyo makukuha yung pinaka-square niya mismo. Ayan, parang ganyan, 'di ba? So nasa sa inyo na kung gaano niyo kadetalye lilinisin, pero yung magiging output, syempre kailangan napakaayos pa rin. Ito yung dati at eto na yung pinaka-output niya, 'di ba? Goods na goods. Yung customer natin na to, tuwan-tuwa naman talaga kasi nakikita nyo naman na napakalumang-luma na yung picture niya. And sana maraming natuto dito sa ginagawa ko. Kung kayo yung gagawa nito, napakadali lang, parang mga 3 minutes or 2 minutes tapos nyo na to at hindi nyo na kailangan ng mga credits dun sa Cutout.pro. Snipping tool nyo na lang. Okay na yon. Pero ang pinaka-importante lang kasi talaga yung sa Canva Pro. Yun yung mahalaga doon na naka-pro kayo talaga dapat para ma-remove nyo yung background. Napakamura lang naman ng Canva Pro, mag-message lang kayo sa akin para makapag-avail kayo. Ayun lang, dito na natin tatapusin etong content natin na to. Kung nagustuhan nyo to or kung meron kayong katanungan, comment down below para masagot natin. At yung ganitong
mga picture. Nasa sa inyo kung magkano nyo isisingil, pwedeng 50, 60, 70. At next time gagawa ako ng ganitong design or 4R na size para hindi na ganito kadami yung ating photo. Halimbawa, dalawang 2x2 na lang, tatlong 1x1, mga ganyan. No? Aayusin natin eto. Kasi ito yung lagi kong ginagamit dahil sa A4 ako nagpiprint para mas makamura ako, para mas malaking kita. Ayun na lang. Like, share, and subscribe. Bye. Message nyo lang ako mga tropa kung gusto nyo mag-avail ng mga templates. Lang relax ngitin kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang relax ngitin